Ngayon mga ka-business mga kapapi, meron lang po tayong announcement para sa lahat ng ka-business viewers at ka-business supporters na meron pong gumagaya sa account ng ating minamahal na ka-business. Maging yung profile po at yung pangalan ng account ay ginagaya po ang account o YouTube channel nito si ka-business. At ito naman po yung magiging kapansin-pansin po sa atin dahil iilan pa lang po yung subscriber nito. At syempre pag tinignan po natin yung mga video nito ay hindi din po ito o hindi din po siya naglalaman ng mga videong ini-upload nito sila ka-business. At mangyari lang po na kung makikita po natin ang account na ito na nanggagaya kay ka-business ay i-report na lang po natin. Maging maingat na lang po tayo sa pagre-report at tiyakin po natin na ang i-report nga po natin ay itong dummy account ng YouTube channel nito si ka-business. Yun lang po at maraming salamat po mga ka-business mga kapapi. At tuloy na ulit po tayo sa ating reaction. Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang mag-amang ka-business official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na ka-business family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business mga kapapi. At for today's video po ay gawa po natin ang reaction. Itong positibong mga nangyayari o mga nakikita natin dito kay Kuya Jonathan. Kasi hindi naman lingid sa atin mga ka-business mga kapapi kung ano yung hindi magandang attitude nito si Kuya Jonathan ng mga nakaraan. Na ang karamihan niya sa atin ay talaga namang nainis, nagalit at nabwisit dito kay Kuya Jonathan. Dahil doon nga po sa mga ipinakita niya na hindi magandang attitude nung mga nakaraang buwan. Pero sa ngayon naman nakikita naman natin na malaki na ang ipinagbago nito si Kuya Jonathan. Kumbaga hindi na katulad dati na yun nga, marami siyang reklamo. Tapos pag siya na i-vlog nitong si Thinking Body at ni Kuya Reggie at Ate LB ay puro negatibong salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Lalo na nga at laban dito kay Laka Business. Kaya nga marami sa atin yung nagalit tsaka nainis dito kay Kuya Jonathan. Dahil sa tuwing ibablog nga ito nila Thinking Body ay puro negative na salita ang lumalabas sa bibig nito patungkol dito kay Laka Business na naging dahilan niya ng mga pambabash dito kay Laka Business. At ang mga salita niya din yon doon sa vlog ni Thinking Body
ay siya din yung naging dahilan kung bakit na high blood itong si Mrs. Ka-Business. Sabagay tayong mga viewers nga at mga taga-suporta nito sila Ka-Business ay talaga namang marami sa atin yung na high blood din dito kay Kuya Jonathan. At yun nga, sabi ko nga ay nainis dahil nga dun sa mga negatibong pinagsasasabi nito laban dito kay Ka-Business. Kasi nung mga nakaraang buwan nga po mga Ka-Business, mga kapapi, basta ito'y lumabas dito sa vlog ni Thinking Body at ni Kuya Renji, wala na talaga tayong aasahan na may masasabi itong matino para dito kay Ka-Business. Kundi ang lahat ng sinasabi nito ay makasisira o nakasisira dito kay Ka-Business. Basta yun na yung inaasahan natin lagi sa tuwing lalabas ito sa vlog ni Thinking Body at ni Kuya Renji. Yung mga salitang hindi maganda patungkol dito kay Ka-Business. At yung mga naging salita pa nga ni Kuya Jonathan na hindi nga naging maganda patungkol dito kay Ka-Business ay pinagpiestahan din niya ng mga basher. Talaga namang kung makikita mo o mababasa mo ang comment section nito si Thinking Body at ito si Ate LB, ay talagang masasabi mong ito'y pugad na mga basher. Totoo yun mga Ka-Business, mga papi, na nagkaroon pa nga kami ng mga reaction video dyan kami mga reactor na sinagot namin yung mga hindi na magagandang salita ng mga basher laban kay Ka-Business, na syempre bilang mga reactor ni Ka-Business kailangan namin ipagtanggol ito sila Ka-Business doon nga po sa mga mapapanirang salita laban sa kanila na alam naman natin na hindi totoo. Kaya nga pinagtanggol natin sila Ka-Business kasi alam natin na hindi totoo yung mga sinasabi laban sa kanila. At ito nga mga Ka-Business, mga papi, balik tayo dito kay Kuya Jonathan. Ito naging pagbabagong ito ni Kuya Jonathan ay napansin natin simula noong humingi siya ng tawad dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business. Nung pumunta siya dito at humingi siya ng tawad dahil nga doon sa mga mapapanirang salita na kanya nabitawan sa vlog nito sila Thinking Body at Kuya Renji. Bago kasi yung paghingi niya ng tawad na yan kay Mr. and Mrs. Ka-Business, ay may isang vlog pa si Ka-Business na pumunta ito si Kuya Jonathan at si Nanay Marita dito sa Ka-Business house. At nagsabi na babalik na ulit dito. Pero dahil nga nung araw na yon ay saktong yun din yung araw na high blood dito si Mrs. Ka-Business, dahil doon nga sa napanood niyang vlog nito si Thinking Body na kung saan ay sinisiraan ito si Kuya Jonathan itong sila Ka-Business. At dahil nga po doon sa pagka-high blood na yun ni Mrs. Ka-Business ay pansamantalang tinanggihan itong si Ka-Business itong mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Kumbaga sa kauna-unahang pagkakataon ay tinanggihan ni Ka-Business ang mag-inang ito. Pero hindi naman totally tinanggihan talaga na yung talagang pinabayanan. Kundi bago umalis itong mag-inang ito dito sa Ka-Business house ay pinabaonan pa rin ito nila Ka-Business ng makakain at pinaabutan pa nga ng halagang 500 pesos. At itong pangyayaring ito mga Ka-Business, mga kapapi, ito yung tinitingnan natin na isa sa naging dahilan kung bakit na-realize ni Kuya Jonathan yung kanyang mga pagkakamali. Lalo na nga po doon sa mga mapapanira niyang naging pahayag laban dito kay Ka-Business. Kasi alam niyo mga Ka-Business, mga kapapi, mukhang kaya nakakapagsalita ng ganito ito si Kuya Jonathan laban dito kay Ka-Business. Kasi feeling niya, pagka ganitong may nagiging issue siya laban dito kay Ka-Business, ay sumisikat siya. Feeling niya mas lalo siya nagiging sikat. Kaya naman ang nangyari ay parang ginawa na niyang habit yung pagsasabi ng hindi maganda dito kay Ka-Business nung panahon ngang siya ibinablog nito sila Thinking Body at Kuya Renji. Ang hindi niya alam ay nandahil doon sa mga ginagawa niya ay lalo lang siyang nababaon
at marami sa kanya ang mga nagagalit. Yun yung hindi nakikita dito ni Kuya Jonathan. At sabi ko nga ay mukhang na-realize niya lang ang mga pagkakamali niyang ito. Yung araw na pumunta sila ni Nanay Marita dito kay Laka Business at sila nga po ay tinanggihan. Kumbaga doon niya na-realize yung kanyang mga pagkakamali. At mukhang doon din niya na-realize kung ano yung malaking mawawala sa kanya pag tuluyan ng binitawan sila nitong si Ka-Business. At saka alam din naman natin mga ka-business, mga kapapi, na itong si Kuya Jonathan at Nanay Marita ay talagang tumatanaw o totoong tumatanaw ng utang na loob dito kay Laka Business. Kasi nasabi na rin yan ni na Ate Jenny at Ate Myra na ang lagi nga daw pong bukang bibig nitong si Nanay Marita at nitong si Kuya Jonathan. Kahit nga itong si Nanay Marita ay alam naman natin na halos hindi natin maintindihan ang salita nito. Pero ang sabi nga po nitong si Ate Jenny at nitong si Ate Myra ay sila Ka-Business ang laging bukang bibig ng mag-ina nga daw pong ito. At sinasabi nga nila na malaki ang respeto at pagmamahal na mag-inang ito dito kay Laka Business. Kaya sabi ko nga mukhang natulak lang dito kay Kuya Jonathan para makapagsalita ng hindi magaganda laban dito kay Laka Business o mga mapanirang salita laban dito kay Laka Business ay dahil doon sa pag-aakala niya na doon siya sumisikat. Kumbaga nagiging sikat siya sa ganong paraan o sa ganoong mga binibitawan niyang salita. At eto nga, nitong huli na lang niya na-realize na yung palang kanyang mga sinasabing yun ay hindi yun makatutulong sa kanya. Kumbaga ay yung pa yung magdadala sa kanya sa pagkakalugmok o pagkakabaon doon sa lalo na doon sa mga viewers na nagmamahal dito kay Laka Business. Tapos siguro yun nga, naramdaman na niya na itong sila Ka-Business ay unti-unti na lumalayo sa kanila mag-ina. Kumbaga nung maramdaman niya yon ay doon lang niya na-realize yung kanya mga maling nagawa o mga maling nasabi ito sa vlog nga po nito si Thinking Body at nito si Ate LB laban nga po dito kay Laka Business. At eto nga po mga ka-business, mga kapapi, simula nung humingi ng tawad dito si Kuya Jonathan dito kay la Mr. and Mrs. Ka-Business ay dito na po natin nakitaan ng utay-utay na pagbabago itong si Kuya Jonathan. At yung ipinangako niya kay Mr. and Mrs. Ka-Business na hindi na siya magsasalita ng hindi maganda laban sa kapwa niya, hindi lang dito kay la Mr. and Mrs. Ka-Business, ay nakita naman natin na talagang pinapanindigan na yan ni Kuya Jonathan. Nung pagkatapos pa nga lang po nito nitong paghingi niya ng tawad dito kay la Mr. and Mrs. Ka-Business, ay ilang beses pa rin ito na i-vlog nito si Thinking Body at nito si Ate LB. At doon sa mga vlog ni Thinking Body at Ate LB na yon ay hindi na natin naringgan doon si Kuya Jonathan ng negatibong salita patungkol dito kay Laka Business. Kumbaga ay doon pa lang ay tinupad na o tinutupad na nito si Kuya Jonathan ang binitiwan niyang pangako dito kay la Mr. and Mrs. Ka-Business na hindi na nga po siya magbibitaw ng salitang pwedeng makasira sa ibang tao. At kasabay nga pala po nung paghingi ng tawad nito si Kuya Jonathan dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business ay inalok ito ni Ka-Business ng trabaho dito sa Ka-Business House. At ang alok na trabaho na ito ni Ka-Business ay malugod naman tinanggap nito si Kuya Jonathan. Kaya lang ay naging komplikado pa rin ito doon sa mga viewers, lalo na nga po doon sa mga basher nito si Ka-Business. Dahil nga po ito doon sa sinabi nito si Thinking Body at nito sila Ate LB na papaano nga po ito si Nanay Marita kung sakaling magtrabaho ito si Kuya Jonathan dito kay Laka Business. Kumbaga ay sino yung mag-aalaga
o titingin dito kay Nanay Marita habang itong si Kuya Jonathan nga po ay andito kay Laka Business at nagtatrabaho. Kumbaga ang naging concern dito nila Thinking Buddy at nitong si Ate LB o nila Ate LB ay yung kapakanan nitong si Nanay Marita habang wala dito itong si Kuya Jonathan sa tabi ni Nanay Marita. At ito nga ay nandito sa trabaho kay ka-business. Pero kung susuriin naman natin na maigi mga ka-business, mga kapapi, yung takbo ng buhay nito si Kuya Jonathan at Nanay Marita ay kahit ito'y wala dito kay ka-business o hindi ito nagtatrabaho dito kay ka-business, ay lagi naman itong wala dito sa tabi ni Nanay Marita Lagi itong lagi nitong iniiwanan ito si Nanay Marita doon sa gilid ng kalye. Lalo na nga pag pumupunta siya dito kay Thinking Buddy at dito sa kay Kuya Renji o Ate LB. Dahil alam naman natin ito si Kuya Jonathan ay hindi din mapermi sa isang lugar. Lalo na nga pag siya walang trabaho. Kumbaga, naiinip siya na nandyan lang siya sa tabi ng kanyang nanay. At nakikita naman natin yan mga ka-business, mga kapapi. Sa tuwing pumupunta itong si Kuya Jonathan dito kay Thinking Buddy at dito kay Ate LB. Alam naman natin o batid naman natin na tuwing itong si Kuya Jonathan ay nandito kay Thinking Buddy at Ate LB ay walang kasama yan si Nanay Marita dyan sa gilid ng kalsada. At hindi lang yan yung pinupuntahan ni Kuya Jonathan, kundi bukod dyan kay Thinking Buddy at Ate LB ay kung saan gumagala yan si Kuya Jonathan, na minsan pa nga ay nakakarating yan dito kay Ate Vera do sa paggalagala niya at sa paghanap niya o sa paghahanap niya na makakainan. Kaya malinaw lang na kahit wala siyang trabaho dito kay Laka Business ay lagi din niyang iniiwan ito si Nanay Marita na mag-isa dyan sa tabi ng kalye. Kumbaga ay wala din pagkakaiba kahit pa sabihin may trabaho siya dyan kay Laka Business o wala, lagi pa rin siyang wala dyan sa tabi ni Nanay Marita. Ang kagandahan niya lang ngayon na may trabaho siya dito kay Laka Business ay yung pag-iwan niya dyan kay Nanay Marita ay may maganda ng dahilan. Kumbaga may maganda na siyang purpose dahil nagtatrabaho nga siya dito kay Laka Business. Yun yung magandang pagkakaiba sa ngayon kaysa doon sa dating wala siyang trabaho dito kay Laka Business. At kung dati ay pag-alagala lang siya ng walang nahihita, ay sa ngayon naman ay yung araw-araw niyang pag-alis sa tabi ni Nanay Marita ay may kasiguraduhan siyang sweldong 9,000 kada katapusan ng buwan. Kaya para sa akin ay mas okay na yun sa ngayon na naiiwan man niya ito si Nanay Marita dyan sa gilid ng kalsada o kung saan man niya iniiwan ay may dahilan siya. Kumbaga may maganda siyang purpose kung bakit niya iniiwan ngayon ito si Nanay Marita. Hindi yung katulad dating ang gagala lang siya at kung saan siya pupunta na walang katiyakan yung kanya mga pang araw-araw na pinupuntahan. Ay sa ngayon yung araw-araw niya lakad may kasiguraduhan dahil nga nagtatrabaho po siya dito kay Laka Business. At ito nga po sa ngayon ay ilang araw na rin siyang sunod-sunod na nagtatrabaho dito kay Laka Business. Kumbaga wala pa siyang absent simula nung siya pumasok. At ang isang kagandahan dito mga ka-business, mga kapapi, sa napansin natin dito kay Kuya Jonathan ay yung maganda na niyang pakikipaghalubilo dito sa mga kasamahan niya dito sa ka-business house. At kung dati nga po ay alam naman natin ang attitude nito si Kuya Jonathan na puro reklamo sa kanya mga kasama dito, ay sa ngayon ay wala na tayong naririnig na kahit anong reklamo mula dito kay Kuya Jonathan dun nga po sa kanya mga kasama dito sa ka-business house. At isa pa ay nakikipag-participate na po siya doon sa mga aktibidad ng mga kagwang at kasag dito sa ka-business house. Yung halimbawa, yung nakikita na natin siya na sumasayaw, na kita naman natin sa kanya na yung pagsayaw niya ay hindi na siya napipilitan katulad dati. At ito nga, minsan pa nga ay nakita natin siya kumakanta dito sa vlog ni Papa Dins na dati ay hindi niya yung ginagawa. At maging doon sa mga games ay aktibo siya
aktibo siyang lumalahok doon sa mga pag-games nito si Boss Dave. Yun yung isa sa positibo na nakikita natin dito kay Kuya Jonathan. Na hindi na siya yung Kuya Jonathan dati na puro issue na lang ang inilalabas sa kanyang bibig. Kumbaga, puro issue na lang ang kanyang alam na sabihin para nga po dito sa mga kasama niya dito sa ka-business house. Sa ngayon, ay wala pa tayong naririnig na issue mula dito kay Kuya Jonathan patungkol nga po sa kanyang mga kasama dito sa ka-business house. At isa nga po yan doon sa nakikita natin positibong improvement nito si Kuya Jonathan. At isa na nga lang po ang ating na rinig na issue patungkol dito kay Kuya Jonathan o ini-issue nito si Kuya Jonathan. Yan nga po ay patungkol dito sa totoo niyang nararamdaman para dito sa isang kasama ko reactor na si MK Inday Okray. Kaya MK Inday Okray, ikaw na bahala dyan kay Kuya Jonathan. At sana nga po mga ka-business, mga kapapi, ay magtuloy-tuloy na itong ganitong improvement nito si Kuya Jonathan. Sana nga po ay ito na yung simula ng tuloy-tuloy na niyang pagbabago. Malay naman natin na baka itong si MK Inday Okray na pala yung susi sa pagbabago o tuluyang pagbabago nito si Kuya Jonathan. At huwag kang masyado mag-alala, Ma'am MK. Dahil kahit pa paano naman ay nakitaan na nga po natin ng pagbabago ito si Kuya Jonathan. Dahil ayon naman dito kay ka-business at dito sa mga kagwang ay nagkukusa na sa mga gawaing bahay ito si Kuya Jonathan. Bagamat may ilang pa ring mga itinuturo sa kanya ang kanya mga kasamahan dito na kagwang at kasag dito sa ka-business house, ay nakikitaan na nila ng pagkukusa itong si Kuya Jonathan. At tulad nga po ng sabi ko, ay sana nga po ay magtuloy-tuloy na itong ipinapakitang improvement na ito ni Kuya Jonathan. Sana nga po ay magtuloy-tuloy na yan. Paano po mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang muna ulit po at sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga nire-reaction ng video. At yun po, bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, Ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, Ma'am. At ganon din dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo, Ma'am, at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, Ma'am. At ganon din po dito kay Boss Wakiwak TV. Shoutout po sa inyo, Idol. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At ganon din po dito sa kaibigan ni Papa Dins na si Papa Sundot. Shoutout po sa inyo. At shoutout din dito sa mga magigiting na kagwang nito si ka-business na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, at Kagwang Damulag Official. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po. At yun muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat.
Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.